Ang pangunahing tauhan ay si Athanasia, na ang pangalan ay nangangahulugang walang hanggan. Siya ay isang prinsesa, anak ng emperador at emperatris, na namatay sa panganganak. Bago mamatay, iniwan ni Diana, ang kanyang ina, ang isang mahimagang halik, bagaman hindi malinaw kung ano mismo ang naipasa niya sa kanyang anak. Pagkatapos mamatay ang emperatris, iniutos ng emperador na wasakin at sunugin ang lahat, na iwan lamang ang bata, si Prinsesa Athanasia. Ang problema, walang pagmamahal ang ipinakita ng emperador sa kanya, kaya iniwan siya sa pangangalaga ng mga tagapaglingkod na hindi rin nagmalasakit, iniisip kung ang sariling ama niya ay hindi siya pinapansin, bakit pa kami kikilos? Simula pagkabata, nagawa na ni Athanasia na makapasok sa isang mahiwagang mundo, kung saan isang misteryosong tinig ang tumatawag sa kanya. Doon natagpuan niya ang isang aklat kung saan nakikita niya ang buong buhay niya. Kaya lahat ng mangyayari sa akin ay nakasulat na rito, naisip niya, nagulat. Ipinakita ng aklat na kapag siya ay lumaki, akusahan siya ng paggamit ng itim na mahika at ang kanyang sariling ama ang magpaparusa sa kanya sa pagpapalaya sa isang tore na hindi na siya makakalabas. Namumuhay ang prinsesa sa isang mundo kung saan lahat ay may mahika, ngunit wala siya. Ang malamig at malayong tingin ng kanyang ama ang nagbago sa babala sa isang tunay na bangungot na paulit-ulit sa bawat gabi sa kanyang mga panaginip. Sa kabutihang palad, may isang taong nagmalasakit sa kanya ng taos-puso, si Lilian. Ang tagapaglingkod na ito ay kaibigan ng kanyang ina at kahit na mula sa maharlikang angkan, iniwan ang lahat para manatili sa palasyo kasama si Athanasia. Siya lamang ang nagmalasakit, nagprotekta at nagbigay pansin sa kanya. Kahit bilang isang sanggol, alam na ni Athanasia ang hinaharap at naiintindihan na delikado ang paligid niya. Bagaman hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili, alam niya na kailangan niyang humanap ng paraan upang baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Ang kanyang pinakamalaking balakid ay si Cloud, ang emperador na itinuturing ng lahat na napakalakas. Kaya niyang sirain ang buong kaharian mag-isa at iyon ang aking ama, naisip ng munting prinsesa na may pagkadismaya. Lumipas ang 3 taon at ang atmosfera sa paligid ng bata ay naging mas maaliwalas at maayos. Maraming bagong tagapaglingkod ang dumating sa palasyo na humaling sa kabaitan at kagandahan ni Athanasia na ngayoy 3 taong gulang na. Ngunit may isa sa kanila na tanging pera lamang ang iniintindi, habang ang iba ay nagtatrabaho ng buong puso para pagandahin ang lugar gamit ang mga bulaklak at dekorasyon. Ang tagapaglingkod na ito ay palihim na nagmamasid, naghahanap ng mga mahahalagang bagay na binili ng emperador para sa yumaong emperatris. Isang araw, lumapit si Athanasia at tinanong kung ano ang hinahanap niya. Naniniwala ang tagapaglingkod na siya'y bata lamang ng hardinero. Kaya sumagot siya, ipakita mo sa akin kung saan may ginto. Tahimik na naisip ni Athanasia, gusto lang niya magnakaw. Pagkatapos, pinatnubayan niya ang babae sa mga sunflower, trigo at sariwang tinapay na nagkukunwaring hindi nauunawaan ang tunay na layunin nito. Pagkatapos, sa may kalkuladong inosensya, sinabi niya na wala nang malalaking kayamanan sa palasyo, ngunit may mga kagamitan pa ring pinalamutian ng mahahalagang bato. Nagulat ang tagapaglingkod sa talino ng bata, iniisip na pareho silang may interes sa pagnanakaw. Hindi alam na nakatayo siya sa harap ng prinsesa nang pumasok ang tagapaglingkod sa kusina at nagsimulang punuin ang mga bag ng alahas at palamuti. Si Athanasia ay umakyat sa pinagmula ng mga ito at ipinunla sa kanyang mga bulsa ang lahat ng bagay. Sinubukang saktan siya ng babae, hinihingi na isauli ang mga bagay, ngunit pinabato ng prinsesa ang lahat ng mga palamuti at dekorasyong inihanda ng babae sa kaniya. Ang ingay ay nakatawag ng pansin ng ibang mga tagapaglingkod na nahuli siya sa pagtatangkang sakta ng bata. Agad siyang inalis sa palasyo. Ngunit alam ni Athanasia na hindi ito nangyari ng aksidente. Inisip niya, kung hindi ako kumilos ng ganito, si Lilian sana ang inatake ngayong gabi. Sa katunayan, sa kanyang paningin ng hinaharap, sinubukan ng parehong tagapaglingkod na nakawin at saksakin si Lilian. Kaya't lahat ng ginawa ay sadyang ginawa at ang mga na-recover na alahas ay itinago niya para sa sarili. Nagmuni-muni si Athanasia na kakailanganin niya ang mga ito sa hinaharap, alam ang malupit na kapalaran na naghihintay sa kanya. Samantala, patuloy si Cloud sa kanyang tungkulin bilang emperador. Iniulat ni Felix, ang kanyang katulong, na may taong tangkang pumasok sa tahanan ng kanyang anak at matagumpay itong naipigilan ng bata. Inaasahan niya ang reaksyon mula sa soberano, ngunit nanatiling walang pakialam si Cloud. Sa isang malayong lugar, isang lalaki ang nakaramdam na may nagbabago sa kapalaran ng imperyo ng Ovelia at ang pinagmulan nito ay mula sa palasyo.
Sa pamamagitan ng libro, naunawaan ni Athanasia na siya ay pangalawang tauhan lamang sa kwentong iyon. Sa kanyang mga panaginip, alam na niya na makikilala niya ang kanyang ama pagdating nang siya ay 8 taong gulang. Siya na lamang ang magiging natitirang pamilya ko, naisip niya. Mula sa sandaling iyon, sisimulan niya ang kanyang pagsusumikap na ma-impress siya, sabik na mapalapit sa kanyang tabi. Ngunit dahil wala siyang mahika, tila hindi makakamtan ang layuning ito. Ang pinakamasama ay darating sa edad na 12 kapag siya ay ipinakilala sa lipunan. Sa sandaling iyon, matutuklasan niya ang isang masakit na katotohanan. Mayroon din pala ang kanyang ama na isa pang anak na babae, si Janet. Siya ay isang marilag na prinsesa, kaakit-akit ang anyo, may likas na kariktan, at may mga kakayahang mahika. Marahil ay naranasan pa niya ang pagmamahal ng kanyang ama sa ilang sandali. Dahil sa mga kadahilanang iyon, ayaw ni maliit na Athanasia na maranasan ang malupit na kapalaran o na maitatakwil o maipadala sa pagkakatapon. Kaya, bago ang kanyang ika-8 kaarawan, maingat niyang pinag-ipon ang lahat ng barya at alahas na kanyang nasagip. Iniisip na, pagdating ng oras, makakatakas siya sa kanyang ama at mabubuhay ng payapa. Sa kanyang mga plano, hindi lamang siya ang lilikas. Kasama rin si Lilium na susuporta sa kanya at sama-sama nilang dadalhin ang lahat ng kayamanang naipon ni Athanasia mula pagkabata. Habang nag-iisip, natapunan niya ng tsokolate ang kanyang mga daliri. Dahil palagi niyang sinasamantala ang pagkakataon na humingi sa mga tagapaglingkod ng mga matamis at panghimagas, hindi lamang ito para sa kasiyahan, kundi dahil nagtatago rin siya ng mga hiyas at alahas sa mga gamit sa kusina. Pagkatapos kumain, pumunta siya sa fountain upang hugasan ang kanyang mga kamay. At doon nakita niya ang kanyang sariling refleksyon. Malakas na kamukha ng kanyang ina ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay tulad ng kanyang ama. Ang mga matang kumikislap na parang mahahalagang bato, naisip ni Athanasia, marahil dahil tanging ang hitsura lamang ang kanyang minana at hindi ang mahika, kaya siya kinamumuhian ng kanyang ama. Marahil ay kinamumuhian niya ako dahil diyan, tahimik niyang naisip. Habang naglalakad sa kagubatan, dumating siya sa isang lugar kung saan itinago niya ang kanyang alahas. Aksidenteng natagalan ang isang dumadaang ardilya. Nagpatuloy siya at natagpuan ang isang lugar na wala namang kahawig sa Ruby Palace kung saan siya nakatira. Parang isang malawak at walang laman na bodega ang lugar. Sa palasyo narinig niya mula sa mga tagapaglingkod na inutusan ng kanyang kamahalan na si Emperador Cloud na siya satin ang bawat silid matapos ang insidente sa katulong na nagtangkang magnakaw sa kanya. Sinabi rin nila na hahanapin nila ang bawat sulok ng silid ng prinsesa kung saan itinago niya ang kanyang mahahalagang kayamanan. Nag-aalala, nagpasya si Athanasia na kumilos agad. Inilagay niya ang mga hiyas sa kanyang sarili at nagpunta sa kagubatan upang itago ito kasama ang iba pa. Ngunit pagdating niya, nakita niya ang parehong ardilya na naghuhukay at sinusubukang buksan ang kanyang itinagong kayamanan. Hindi ko pwedeng mawala ito, naisip niya. Iniabot ang isang mani upang madistract ito at tumakbo upang maghanap ng ibang lugar na pagtataguan. Pagdating muli sa lugar na kahawig ng isang bodega, nagpasya siyang iiwan ang lahat doon. Habang naglalakad siya ng mas malalim, nakita niya ang maliliit na gintong estatwa na hugis cherubs. Ginto ba talaga ito? Naisip niya, tumakbo papunta rito at ngumunguya pa upang makumpirma. Sa sandaling iyon, nakaharap niya si Cloud, ang emperador, ang kanyang sariling ama. Ito ang unang pagkakataon na nakita siya nito sa loob ng mahabang panahon at agad nitong napansin ang pagkakahawig sa emperatrice. Para kay Athanasia, ito ay isang shock. Hindi ko pa dapat siya makilala hanggang ako ay 8 taong gulang. Si Felix na naroroon malapit ay nag-alala nang makita ang maliit na batang babae sa harap ng soberano. Sinikap ni emperador na alalahanin ang kanyang pangalan. Ang pangalang narinig niya mula sa mga tagapaglingkod nang pumanaw ang emperatrice. Lumapit kay Athanasia at nagulat ang lahat nang sabihin niya, halos kaswal lamang, na siya ay makunat at mahigpit na hinila ang kanyang mga pisngi. Inutusan niya si Felix na ihanda ang tsaa sapagkat magkakaroon siya ng tsaa kasama ang kanyang anak na babae. May inihain na matamis na pagkain, ngunit nanatili si Athanasia sa shock. Para sa kanya, ang lalaking ito ay ang parehong lalaki na, sa hinaharap, mamumuhay na may galit sa kanya, magtatakwil sa kanya at huhusgahan siya dahil sa itim na mahika. Ang kanyang nakita ay tila imposibleng mangyari. Si Cloud, sa kanyang panig, ay tahimik na nanood, nag-aalangan, iniisip kung makakaya ba niyang magsalita. Oo, kaya ko, mahina na sagot ni Athanasia, habang ipinaliwanag ni Felix na ang mga batang maliit ay maaaring mahiya sa harap ng mga estranghero. Galit na inalis ni Cloud si Felix upang mapag-isa niya ang kanyang anak na babae.
Pagkatapos, nagkomento ang emperador tungkol sa pangalan ng bata. Sinabi niya na ang Athanasia ay isang maringal na pangalan, puno ng kahulugan tulad ng kawalang hanggan at immortalidad, karapat-dapat para sa mga tagapagmana ng trono. Hindi man ako nabigyan ng ganoong pangalan, kanyang inamin, naalala na hindi ang kanyang anak na lalaki ang nakatalang magmana ng kapangyarihan, kundi ang kanyang kapatid, ang tunay na tagapagmana na naging isang tirano. Pinatay siya ni Cloud at bilang resulta, siya mismo ang naupo sa trono. Ito ay labis na nagdulot ng pangamba sa kanya dahil bagaman siya ay emperador, wala siyang pangalan na kasing marangal ng sa kanyang mga anak na babae. Iniisip si Diana, ang emperatrice, nagbago ang kanyang ekspresyon, naaalala kung paano pinili ni Diana ang pangalang Athanasia. Tinanong niya kung sino ang nagturo sa kanya kung paano kumilos at sumagot ang bata na si Lilium ang nagturo sa kanya. Ipinahayag ni Cloud na naaalala niya ang araw na si Lilium ay tumakbo sa kanya, humihingi ng pahintulot na alagaan ang prinsesa na kanyang pinayagan. Hindi naglaon, nagtanong ang emperador ng direkta. Gusto niyang malaman kung alam ba ni Athanasia kung sino siya. Nalito, hindi alam ng bata kung paano sasagot. Tawagin mo siyang kaniyang kamahalan, Ama? Hindi na nag-isip ng matagal. Agad niyang binitiwan sa malambing na tinig na siya ang kanyang ama. Nagkamali ako. Dapat niya akong parusahan sa ginawa ko, iniisip niya ng may pagkabalisa. Ngunit ang reaksyon ni Cloud ay hindi inaasahan. Kumikislap ang kanyang mga mata, na parang nagustuhan niyang marinig ang kanyang anak na babae na tawagin siya ng ganoon. Sa huli, dinala ni Felix si Athanasia pabalik sa mga tagapaglingkod, na masigasig na naghanap sa kanya. Ipinabatid niya sa lahat na tiyak na nais muli ng kaniyang kamahalan na makita siya na nagulat ang mga tagapaglingkod. Hindi naglaon, sinugo si Athanasia at Lilium kay Cloud na nagpasalamat sa katulong sa pag-aalaga sa bata sa loob ng maraming taon. Si Athanasia, sa loob-loob niya, ay hindi makapaniwala. Hindi niya ako pinahalagahan. Paano niya magagawa ito ngayon? Iniisip niya, habang palaging naaalala ang kinabukasang alam niya. Ngunit sa kasalukuyan, iginiit ni Cloud na hindi siya nakapag-alaga noon dahil sa mga responsibilidad ng trono na kumukuha sa kanya at mula noon ay mamumuhay siya sa tabi niya sa ilalim ng kanyang proteksyon tulad ng isang tunay na prinsesa. Ang balitang ito ay nagpasaya sa lahat sa kanyang paligid, maliban kay Athanasia na naniniwala pa rin na ang kanyang ama ay isang demonyo na nagtataka. Mula noon, nagbago ang kanyang araw-araw na gawain. Araw-araw siyang umiinom ng tsa kasama si Cloud, tinatanggap ang pagtrato na karapat-dapat sa kanyang posisyon, at sinasamahan ng mga maingat na katulong. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nanatili pa rin ang kanyang layunin. Bago siya mag-8 taon, tatakas siya sa lugar na iyon, dala ang lahat ng kanyang naipon. Samantala, si Cloud ay unti-unting nagiging interesado sa kanyang anak na babae. Nadiskubre niya na mahilig si Athanasia sa mga makinang na bagay at nagsimulang lumapit ng mas malapit sa kanya. Dito nagsimula ang mga araw na bumibisita si Athanasia sa kanyang ama. Nervous sa kanyang presensya, nagkakamali siya sa maliliit na bagay, nagsasabi ng mga awkward na kilos na, sa kabila ng mga ito, ay tila kaakit-akit. Hindi siya pinagsabihan o pinagalitan ni Cloud. Sa kabaligtaran, tila nasisiyahan siya at dito sumiklab ang isang maliit na pag-asa sa puso ni Athanasia. Marahil, sa isang paraan ay mamahalin siya ng kanyang ama. Pagkatapos, dumating ang paanyaya para sa isang paglalakbay sa lawa. Maingat na inihanda ni Lilium si Athanasia, ginawang mas maganda pa. Kasama si Felix, muling nakita nila si Cloud, na nang makita siya ay nagpahayag na mas mukhang malusog at bilbog na siya. Para sa sino mang nakatatandang prinsesa, maaari sanang nakakasakit iyon, ngunit para kay Athanasia na 5 taong gulang pa lamang, tila isang papuri pa rin. Hindi lubos na alam ni Athanasia kung paano kumilos sa kanyang harapan, ngunit sa huli, napapansin niyang maganda rin pala ang hitsura niya. Sa tuwing magsasabi siya ng ganoon o simpleng kinakausap siya, naninikip ang paligid sa tensyon. Pinagmamasdan ang malamig at mabigat na titig ni Cloud sa kanya. Gayunpaman, tila may espesyal na aura ang araw na iyon. Nanatili sila sa hardin, napapalibutan ng mga bulaklak at tuwang-tuwa si Athanasia sa bawat sandali. Hanggang sa oras na kailangan na nilang sumakay sa maliit na bangka. Nareserba lamang para sa kanya at kay Cloud, may kaunting takot siyang nararamdaman sa loob. Pagkatapos ng lahat, hindi siya marunong lumangoy. Sinubukan ni Felix na palakasin ang kanyang loob. Sinasabi na walang masamang mangyayari habang kasama niya ang kanyang ama. Ngunit pinagsisihan niya agad ang sinabi nang makita si Cloud na hinahawakan ng bata na parang pasanin,
Nang walang kahit kaunting delikadesa, naging hindi komportable ang kapaligiran. Hindi niya mahanap ang tamang salita, ngunit habang nakikita ang gintong buhok ni Cloud na sumasayaw sa hangin, mahinhin na napansin ni Athanasia na napakaganda ng kanyang buhok at idinagdag na siya rin ay nahuhumaling dito. Sa kaibuturan ng kanyang puso, kinikilala ng bata na tunay nga namang maganda siya, isang malalim na honey blonde. Ngunit kasabay nito, hindi niya maiwasang tandaan na siya rin ang magiging taong huhatol sa kanya sa pagkakatapon. Tahimik siyang nagtataka kung paano gumagalaw ang bangka ng walang sagwan hanggang mapansin niyang tila ginagamit ni Cloud ang mahika upang palakasin at pamahalaan ito. Nang tumingin siya sa mga mata nito, natuklasan niyang napakalinaw at napakaberde nito, parang dalawang sapphire, at nagtaka kung ganoon din kaya ang kanyang sariling mga mata. Bigla, napansin niya ang isang maliit, nagliliwanag na lotus. Naamoy pa niya ang banayad na halimuyak nito. Nais niyang maabot at mahawakan ito, ngunit nang umabot siya sa gilid, nawalan siya ng balanse at nahulog sa tubig. Sa loob ng ilang segundo, ang mga algae at iba pang halamang dagat ay pumalibot sa kanyang katawan, hinahatak siya sa kailaliman. Naniwala si Athanasia na maaaring ito na ang wakas, kahit na alam na niya kung paano matatapos ang kanyang kwento. Ngunit tumataas pa rin sa kanyang puso ang pagnanais na isawsaw siya ng kanyang ama at iligtas. Ngunit naalala niya na minsan ay walang saysay ang pagdikit sa pag-asa, ngunit si Cloud ang siyang tumalon sa lawa at iniligtas siya. Hinila niya ito palabas ng mahigpit ang pagkakahawak at, gamit ang kanyang mahika, nagbato ng isang spell na nagpapatuyo sa kanyang damit. Hindi ito ginawa upang saktan siya, kundi upang protektahan. Ang kanyang ekspresyon ay nagtataglay ng inis, hindi sa kanya, kundi sa buong sitwasyon. Di naglaon, sinabi niya kay Felix na sa susunod na araw ay tuturuan niya ang kanyang anak na lumangoy, sapagkat walang saysay na iwan siya sa panganib na iyon. Tahimik na nanood si Felix, nararamdaman ang bigat ng mga salita, ngunit tila may dinadala ring kadiliman si Cloud sa kanyang sarili, isang uri ng mahikang pasanin na nakaaapekto sa kanya sa mga paraang hindi pa lubos na nauunawaan. Matapos ang takot na ito, nagkasakit si Athanasia. Nagkaroon siya ng lagnat, ngunit inalagaan siya ni Lilium, na ipinaliwanag na ang mga lotus ay mahika at kadalasan ay nililin lang ang kanilang mga biktima, hinahatak sila sa ilalim ng lawa sa pamamagitan ng ilusyon. Nagulat si Athanasia at nagtanong kung bakit umiiral ang ganitong mapanganib na mga bagay, at ipinaliwanag ni Lilium na ang mga ito ay nakakaapekto lamang sa mga taong walang mahika. Dahil halos lahat sa kastilyo ay maharlika at may kapangyarihan, wala silang dapat ipag-alala. Dito, naunawaan ni Athanasia. Ang problema ay siya ang pinakamahinahon. Gabi ring iyon, bumalik si Cloud sa lawa, lumapit siya sa gitna kung saan nakalutang ang mga lotus, at hinarap ang kakaibang presensya na hindi talaga isang nilalang, kundi nagpapakita sa kanya ng imahe ni Diana, ang ina ni Athanasia. Sa isipan ni Cloud, malinaw na sinubukan niyang pigilan ang kanyang damdamin. Mula nang mamatay si Diana, tinanggal ang anumang emosyon. Ngunit ngayon na siya ay nakatira sa piling ng kanyang anak, napagtanto niyang wala siyang galit. Saksi rin si Felix sa eksena, ngunit nanatiling kontrolado si Cloud, tinanggihan niyang hayaang saktan siya ng nilalang. Tahimik niyang sinabi na may mga bagay na kailangan pang ayusin. Kinabukasan, isang dalagang katulong ang nagmadaling pumunta sa silid ni Athanasia upang ipaalam na maraming bagong lingkod ang dumating. Nang lumabas sila, nakita nila ang buong grupo. Nagtatagubilin na mula ngayon ay lahat sila ay maglilingkod sa prinsesa. Bilang karagdagan, lumuhod si Felix sa harap niya at inanunsyo na siya ang pansamantalang personal na tagapangalaga ng kanyang kamahalan.